Ngayon pag-usapan naman natin ng summary ng Book of Zechariah from the Old Testament at nasa series tayo ng Looking for Jesus in the Old Testament Part 4. So before we start, let's pray. Heavenly Father, right now we are asking for the Holy Spirit to come with us, na bigyan kami ng knowledge and wisdom. Holy Spirit, we are praying for you na i-open mo po ang aming kaisipan, open our hearts and minds so that we can understand your word and mas makilala ka namin, Jesus. Ikaw po yung pumagitna sa mga oras na to and hayaan mo na mas makilala ka namin, oh God. Maraming maraming salamat po. Be with us. In Jesus' name, Amen. Naisulat ng Book of Zechariah between 520 and 518 BC. Si Prophet Zechariah ang main prophet sa panahon ng exile or yung pagbalik ng mga Israelites from Babylon matapos ang 70 years na pagkakabihag. Kay Prophet Zechariah kasi pinakita ni Yahweh yung 8 visions para sa mga Israelites and kasama niya si Prophet Haggai para i-share yung visions na ito at para i-motivate yung mga Israelites. And connected kasi ang visions ni Prophet Zechariah para sa pagbibuild ng second temple ng Jerusalem. Kaya kapag babasahin natin yung Book of Zechariah, kailangan may idea rin tayo sa Book of Ezra, Book of Nehemiah, and yung book ni Haggai. And meron na tayong summary patungkol sa tatlong books na ito. So ilalagay ko sa description yung link. I-check nyo na lang and panoorin nyo para mas mag-grip nyo yung context na sasabihin dito sa book ni Zechariah. And I suggest na panoorin nyo rin yung The Big Five. Nandun sina Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Prophet Haggai, and Prophet Zechariah. Connected kasi itong limang ito and dun sa video na yun, ginawa ko yung overview patungkol sa kanilang lima. So ilalagay ko yung link sa description and check nyo na lang din panoorin nyo. So bago tayo magsimula, hahatiin ko sa tatlo yung book ni Zechariah and we will try to look for Jesus in it. So magsisimula tayo sa chapter 1 verse 1 to 6. Ito yung unang part. So sa chapter 1 verse 1 to 6, dito challenge ni Prophet Zechariah ang buong Israelites, yung mga taong bumalik sa Jerusalem para manumbalik kay God. Pinarealize sa kanila ni Prophet Zechariah yung mga kasalanan nila and pinaalala sa kanila ni Zechariah na wag nilang tularan yung mga ancestors nila na hindi sumusunod sa mga prophets na pinadala ni God sa kanila. So yes, challenge sila ni Prophet Zechariah na manumbalik sa Diyos, alisin yung mga ribulto, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga imahe na ginagawa nila tapos sinasamba nila. And ang tawag sa ganitong klase ng kasalanan, yung sumasamba ka sa ibang Diyos, ay idolatry. Ito yung mga Diyos na gawa ng tao, inuukit ng tao gamit yung kahoy, gamit yung semento or ano paman, and then sasambahin nila. So ang gustong ituro sa kanila ni Prophet Zechariah na dapat sa kanila magmula yung new generation na hindi kagaya ng mga ancestors nila na nagpapasaway. Since nakabalik sila sa Jerusalem, simulan din nila yung pagbabago, simulan nilang i-rebuild hindi lang yung bansa nila kundi yung faith nila kay God. So anong resulta? Nagrepent ang mga Israelites. Nagrepent lahat ng tao sa Jerusalem. So yun yung nangyari sa unang part ng book ng Zechariah. Ngayon mag-proceed tayo sa second part, which is yung chapter 1 pa rin pero verse 7 na hanggang chapter 6. Dito sa second part, dito nakalagay yung 8 visions ni Prophet Zechariah. Pero yung 8 visions na to magiging 4 lang kasi bawat yung 8 na yun magkakakonect yun. Tag-iisa so magiging 4 na lang sila. So para mas magets natin, isa-isahin natin yung vision. Ang vision kasi ni Prophet Zechariah ay patungkol sa current situation ng Israel at sa future, kumbaga yung kahihinatnan ng Israel. And syempre kasama na rito yung buong mundo. So ibig sabihin yung Book of Zechariah ay isang prophetic book. Ngayon, mangyayari lang ito kung susunod at manunumbalik sila kay Yahweh. So simulan natin alamin yung bawat visions. Una, yung unang-unang visions at yung pang-8 na visions, okay? Yung una at yung pang-8 na visions, connected po yun at tumutuko yun sa 4 horsemen. Ngayon, yung 4 horsemen may dala siyang balita. Yung balita is peace. Magkakaroon ng kapayapaan sa Jerusalem. And it symbolize yung Persian Empire na nagdala sa kanila ng peace. Remember, dahil sa Persian Empire nakabalik yung mga Israelites sa Jerusalem. So, mababasa natin yon sa Book of Ezra and Nehemiah, kaya maganda talaga na alam muna natin yung context ng dalawang book na yon para magets natin yung vision ni Zechariah. And these 4 horsemen, it symbolize also sa paparating na empire sa future natin. Maraming nagsasabi na itong 4 horsemen na to ay nasa panahon na natin ngayon. Kumbaga nagsisimula na sila. But we still don't know. Hindi natin alam kung kailan at paano. Pero one thing is sure, mangyayari po ito. Now, yung second and yung pang 7 na vision, connected din po. So kumbaga parang paatras siya.
Yung unang 4 at yung next na 4 pa-connect sila. Yung 1 and 8 connected, yung 2 tsaka 7 connected din sila. So tungkol saan yung second and yung pang seventh na vision, ito ay sumisimbolo sa mga horns. Etong mga horns na to, sila yung mga bansa na pumunta sa Israel, umatake sa Israel rather, and then pinagwatak-watak yung mga Israelites or sinira yung faith nila, ginulo yung pamumuhay nila. Ngayon sa pang 7 na vision, yung mga horn na to, yung mga horns ay ginather ng mga blacksmith. So yung blacksmith, it symbolize sa Persian Empire. Makikita natin kung ano yung kapangyarihan at impluwensya ng Persian Empire. Talagang marami tong sinakop na bansa. At yung mga bansa na yon, yun yung sumisimbolize sa horns na umaatake sa mga Israelites. Remember, maraming umaatake sa Israelites that time. Mga Amalekites, mga Palestine, at iba't ibang mga lahi, mga kingdom. At mas makaka-relate talaga tayo kapag napanood or nalaman muna natin yung Book of Ezra and Nehemiah. And maybe, it symbolize also dun sa paparating na empire sa future natin, yung mga blacksmith na ginather yung mga horns. Remember, yung blacksmith dito, it represents doon sa Persian, and yung mga horns, nire-represent nito yung mga kingdoms na nanggulo sa Israel, tapos ginathered ng blacksmith or ginathered ng Persian yung mga bansa na yon. So, darating sa future natin na merong isang government, isang kingdom, isang nation, isang leader na magli-lead sa lahat ng nation, pag-iisahin lahat. Ewan ko kung narinig nyo na yung theory tungkol sa one world government. So maybe connected ito doon. Pero ako hindi ko sure ha. I mean, we don't know how and when kasi this book is a prophetical book. So hindi tayo pwede mag-conclude kasi baka magkamali tayo ng prediction dito. Ngayon, makikita pa natin sa vision na to na merong babae na nandoon sa loob ng basket. Tapos yung basket na yon, dala-dala siya nung iba pang mga babae, tangay-tangay. So, yung babae na to sumisimbolize sa Israel, babae. Sumisimbolo ito sa sinaunang rebellion nila. Okay, tapos kinikerry sila ng ibang babae, sumisimbolo ito sa ibang kingdom, sa ibang nation. So again, summary lang tayo. We're not here to interpret this kasi mahirap to, mahabang usapan nito. Kaya proceed tayo sa next vision which is yung number 3 vision tsaka yung number 6 vision. Magka-connect din sila. At yung vision na to ay tumutukoy sa pagre-rebuild ng Jerusalem. Kasi kung makikita natin yung pang third vision ni Zechariah, merong sumusukat doon sa Jerusalem. So it symbolizes sa rebuilding of the temple ni Yahweh. And nangyari ito sa Book of Ezra and connected sa Book of Nehemiah. So better talaga alam natin yung context nun. And then, yung pang 6 na vision ay tungkol to sa lumilipad na scroll. Habang lumilipad yung scroll, kinukuha niya yung mga makasalanang tao, yung mga magnanakaw, yung mga unrighteous people. So it symbolizes purification, forgiveness through the Word of God, purification through the Holy Scripture. So ibig sabihin, gusto ni God na magpakalinis yung mga tao. Gusto ni God na manumbalik yung tao sa holy life. Gusto ni God na yung mga tao magbabad ulit sa salita niya. Kasi at that time, nane-neglect na yung Word of God. Kung maalala nyo sa Book of Ezra, nane-neglect nila yung pagbibuild ng temple. And next is yung fourth and fifth vision na magka-connect and tumutukoy sila sa mga anointed leaders, mga chosen leaders ni God para sa Israel. Sa fourth vision, may tinutukoy dito na high priest. And sa panahon na yon, ang high priest nun ay si Joshua. And sa fifth vision, ang tinutukoy nito ay isang leader na magmumula sa lahi ni King David na mag-rule sa Israel, sa Jerusalem rather. And nung time na to, ang leader nila or ang governor nila ay si Zerubbabel. So lumalabas na yung vision na to ay para kina Zerubbabel at si Joshua na high priest. Ngayon, sa fourth vision kasi makikita natin na yung high priest or si Joshua, suot-suot niya yung lumang damit, sira-sirang damit at maduming damit, kasuotan ng isang pari. Ngayon, nangyari sa vision, binigyan siya ng panibagong damit, maayos, puting-puti at mas maganda. So sumisimbolo ito sa kalinisan at sa kapatawaran. So napatawad na kaya malinis na. And ngayon sa fifth vision, meron tayong makikita na dalawang olive tree na nagsusupply ng oil doon sa golden lampstand para manatili yung apoy. Ngayon, yung dalawang olive tree
Tumutukoy yon sa dalawang leader na sina Joshua the high priest and si Zerubbabel the governor na kalaunan siya yung magiging leader ng buong Jerusalem. So sila yung dalawang ginamit ni God para mag-supply ng oil sa lampstand. So ibig sabihin, yung apoy kasi sumisimbolo ito kay God. Kung maalala natin, na-meet ni Moses si Yahweh sa burning bush. Yung halaman or yung maliit na puno na nasusunog pero hindi natutupok, pero umaapoy. So yung fire dito sumisimbolo sa presence ni God. And through these two leaders, yung high priest na si Joshua at si Zerubbabel, kung makikinig yung mga tao sa dalawang leader na ito, mararanasan ulit nila yung pagsama ng presence ni God sa kanila. And yes, alam naman natin na yung oil ay ginagamit sa anointing. So ibig sabihin, etong dalawang taong ito, si Zerubbabel at si Joshua, sila ay anointed leaders chosen by God. Itong dalawang leaders na to yung ginamit ni Lord para i-rebuild at muling bumangon yung Jerusalem. Ngayon malalaman natin kung talaga bang sinunod ng mga Israelites itong dalawang leader na to kapag binasa natin yung Book of Ezra and Book of Nehemiah. Kasama na rin yung Book of Haggai kasi nandun lahat yung mga details. Ngayon, may last vision. Makikita natin sa chapter 6 verse 9 to 15. Etong vision na to, pinakita rito yung high priest. And again, that time, ang high priest ay si Joshua. Ngayon, si Joshua, sinisimbolize niya kasi yung future Messiah, yung future priest sa kingdom ni God. So, ibig sabihin, sa future, may darating na isang high priest, a perfect priest na tatayo para kay God. Pero sabi dun sa vision na yon, mangyayari lang yun kung susunod nga sila sa dalawang leaders na ito. And that is the second part of the book of Zechariah. Tapos na tayo sa first part and second part. Ngayon, sa conclusion naman na tayo. So sa last part, mag-start muna tayo sa chapter 7 and 8. Kasi dito natin makikita na tinatanong ng mga Israelites si Prophet Zechariah kung talaga bang darating na yung kingdom ni God na tinutukoy ni Zechariah sa vision niya. Pero tinanong sila ni Zechariah na magtitino na ba kayo? Manunumbalik na ba kayo kay God? Kasi kung manunumbalik kayo sa kanya, kung magtitino kayo sa kanya, mangyayari lahat ng visions. So parang ang gustong ituro sa kanila ni Prophet Zechariah, hindi parang kundi totoo, no? Na ang gustong ituro ni Zechariah sa kanila is repentance, obedience, and holiness. And pagdating sa chapter 9 and 11, ipinakita rito yung image ng future of Messianic Kingdom. Meron daw darating na isang king sa future. Pero itong king na to, humble. Kasi itong king na to, instead na sumakay siya sa pinakang malaking horse, mas pinili niyang sumakay sa donkey. Darating sa Jerusalem, sakay-sakay ang isang donkey. Mababasa natin yan sa Zechariah chapter 9 verse 9. Ngayon, yung hari na ito na nakasakay sa donkey, siya rin yung shepherd. Kaso itong king na to, and at the same time shepherd, nireject siya ng mga sarili niyang tao, and also nireject din siya ng mga religious leaders. So ngayon, nagtanong yung mga Israelites, hanggang kailan ba to i-deny ng mga taong sinasabi mong nang-reject doon sa king? Habang buhay ba nilang hindi to kikilalanin as king? Habang buhay ba nilang hindi to kikilalanin as their shepherds? So ang sagot ni Zechariah dito ay makikita natin sa chapter 12 and 14 at ang sagot doon is no, hindi. So ibig sabihin darating yung time na finally kikilalanin din itong king. So habang pinapaliwanag kasi ni Zechariah yung vision na yon, pinaintindi niya na meron kasing darating na panibagong Jerusalem. At doon nila makikita na ang namumuno doon ay yung king na nakasakay sa donkey na nire-reject nila. At sa time ng bagong Jerusalem, ibababa ni God yung spirit niya para magbigay ng repentance doon sa mga tao. And yung tinutukoy na New Jerusalem dito ay siya rin magiging New Garden of Eden. Doon dumadalo yung river of life na nagbibigay ng healing and restoration sa mga tao. At sa time na to, wala nang magiging foreigner. Kumbaga, magiging isang lahi na lang lahat. Isang lahi na mayroong takot sa Diyos at sumasamba sa Kanya. At yan ang nilalaman ng Book of Zechariah. Tungkol ito sa current situation ng Jerusalem at sa future event na hindi pa nagaganap. So maybe, mangyayari pa lang ito sa panahon natin. So the question is, where is Jesus here in the Book of Zechariah? Well, napakalino naman na yung tinutukoy na Messianic King dito, it all point to Jesus. Si Jesus yung tinutukoy na sumakay sa donkey, mababasa natin yan. And makikita din natin na itong sumakay sa donkey, na shepherd din nila, tinanggi ito ng mga sarili niyang tao at ng mga religious leader. Maalala natin si Jesus Christ, pagpasok niya sa Jerusalem, sakay-sakay yung donkey, nireject siya ng mga tao, and then hindi siya tinanggap ng mga religious leaders. Well, in fact, mga religious leaders yung nag-impluwensya para ipapatay or ipapako si Jesus Christ. Si Jesus din yung tinutukoy dito na hari na sumisimbolo kay Zerubbabel dahil pareha silang galing sa lahi ni David.
And syempre, si Jesus pa rin yung tumutukoy sa position ni Joshua as high priest. Dahil mababasa natin sa Hebrews chapter 4 verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. So malinaw na si Jesus Christ ang ating high priest. And that's it. I hope marami tayong natutunan. And if you want to know more about Jesus Christ and the Holy Scripture, stay on this channel and let's take the journey together. And once again, welcome sa Narrow Path. I am your friend Nix and see you sa next video.